Ang pinakamalaking kasinungalingan na maaaring sinabi sa'yo tungkol sa tagumpay ay ito: kailangan mo lang ng mas maraming disiplina. Dahil kung disiplina lang ang sagot, sana matagal ka nang naging successful. Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na magsisimula ka na talaga bukas? Ilang beses ka nang naging sobrang motivated, pero pagkalipas ng ilang araw, bumalik ka rin sa dati. At sa bawat pagkabigo, iisa lang ang iniisip mo: mahina lang siguro ang disiplina ko. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang mga pinaka-successful na tao ay hindi umaasa sa disiplina? At paano kung ang paniniwala mo tungkol sa disiplina ang mismong dahilan kung bakit ka nahihirapan? Mula pagkabata, iisa ang paulit-ulit na itinuro sa atin: kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong maging disiplinado. Sinasabi ito ng mga magulang, sinasabi ito ng mga guro, sinasabi ito ng mga motivational speakers. At kapag nakakita tayo ng successful na tao, ang una nating iniisip ay, grabe, ang disciplined niya. Dahil sa isip natin, ang tagumpay ay parang simpleng equation. Mas maraming disiplina, mas malaking tagumpay. Pero may isang problema. Kung disiplina talaga ang dahilan ng tagumpay, bakit napakaraming tao ang nagsisimula pero hindi nagtatapos? Bakit tuwing bagong taon, milyon-milyong tao ang gumagawa ng New Year's resolution, pero karamihan ay sumusuko rin pagkalipas ng ilang linggo? Bakit may mga taong sobrang motivated tuwing gabi, pero hirap na hirap bumangon kinabukasan? At bakit may mga taong parang hindi naman disiplinado, pero sila pa ang madalas na nagtatagumpay? Kung tutuusin, parang may mali sa equation na itinuro sa atin. Dahil kung disiplina lang ang kailangan, bakit napakahirap nitong panatilihin? Ang totoo, may isang malaking problema sa paraan ng pagtingin natin sa disiplina. Iniisip natin na ang mga successful na tao ay may mas malakas na willpower. Pero ipinapakita ng psychology na ang willpower ay parang baterya. Napapagod ito, nauubos ito, at habang mas ginagamit mo ito, mas humihina ito. Kaya hindi talaga umaasa ang mga pinaka-successful na tao sa disiplina. Umaasa sila sa systems. Ginagawa nilang mas madali ang tamang desisyon at mas mahirap ang maling desisyon. Halimbawa, kapag gusto mong mag-aral, pero nasa tabi mo ang cellphone mo, hindi ka nakikipaglaban sa katamaran. Nakikipaglaban ka sa sarili mong utak, dahil ang utak ng tao ay hindi ginawa para piliin ang pinakamahirap na bagay. Ginawa ito para piliin ang pinakamadaling bagay na nagbibigay ng pinakamalaking reward. At dito nagsisimulang magbago ang lahat, dahil baka ang problema ay hindi kulang ka sa disiplina. Baka mali lang ang sistema na ginagamit mo. At kung hindi ka pa rin naniniwala, isipin mo ito: bakit kaya mong maglaro ng video games ng 8 oras nang hindi napapagod, pero nahihirapan kang mag-aral ng 30 minuto? Hindi dahil mas disiplinado ka sa paglalaro, kundi dahil ang laro ay ginawang madali, rewarding, at automatic ang bawat desisyon. Ganito rin ang ginagawa ng mga successful na tao. Hindi nila sinusubukang maging superhero araw-araw. Inaayos nila ang kanilang environment para hindi nila kailangang umasa sa disiplina. Kaya may mga estudyanteng nag-aaral sa library kaysa sa bahay. May mga taong nagtatago ng junk food para hindi sila matukso. At may mga taong inaalis ang social media sa kanilang cellphone kapag kailangan nilang mag-focus. Hindi dahil mas mahina sila, kundi dahil naiintindihan nila ang isang bagay na hindi naiintindihan ng karamihan: na ang tagumpay ay hindi laban ng disiplina. Ito ay laban ng sistema. Kaya siguro panahon na para baguhin natin ang tanong. Sa halip na tanungin ang sarili mo, paano ako magiging mas disiplinado? Siguro ang dapat mong itanong ay, paano ko gagawing mas madali ang tamang desisyon?
Dahil ang mga successful na tao ay hindi nagtitiwala sa motibasyon. Hindi rin sila nagtitiwala sa disiplina. Nagtitiwala sila sa systems, sa routines, sa environment, at sa mga maliliit na desisyon na paulit-ulit nilang ginagawa araw-araw. Dahil sa huli, hindi ka nagiging successful dahil sa isang malaking desisyon. Nagiging successful ka dahil sa libu-libong maliliit na desisyon na halos hindi mo na kailangang pag-isipan. Kaya baka panahon na para tigilan mong tawaging tamad ang sarili mo. Baka panahon na ring tigilan mong isipin na kulang ka sa disiplina dahil baka hindi ka naman talaga mahina. Baka buong buhay mo lang sinusubukan mong manalo gamit ang maling paraan. Dahil ang tao ay hindi ginawa para umasa sa motivation. Hindi rin tayo ginawa para umasa sa disiplina. Ginawa tayo para bumuo ng systems, para bumuo ng habits, para baguhin ang environment natin. At kapag naintindihan mo iyon, magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa tagumpay. At baka sa unang pagkakataon, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo para umusad. Kailangan mo lang gumawa ng sistemang magtutulak sa iyo pasulong. At kung may isang bagay kang tatandaan mula sa video na ito, sana ito iyon. Hindi ka nabibigo dahil kulang ka sa disiplina. Maaaring nabibigo ka dahil sinusubukan mong magtagumpay gamit ang sistemang hindi ginawa para sa tao. Kaya sa susunod na mahirapan ka ulit, huwag mong agad sisihin ang sarili mo. Tanungin mo muna, tama ba ang sistema ko? Kung may natutunan ka sa video na ito, isulat mo sa comments. Systems over discipline. At kung gusto mo ng mas maraming videos tungkol sa psychology, self-improvement, at mga nakatagong katotohanan tungkol sa pag-iisip ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod na video.